Main event, ito. Let me try my Chilean Mauser, my 100-year-old rifle. Mas matanda pa sa atin, sir. Yeah, oo. Kaya ako, that's why the reason I'm scared because I bought this without the without the bolt. And then I bought it at eBay. So, I don't know. Okay. I think it's gonna work. Yeah, plus ano to 7 point something ni-reborn nila to 308. Pero sabi ko, so I think it's safer if we'll shoot 7.62 by 51, di ba? Dahil mas matiit ang pressure nito. Sa anong 308 yan, ano? Oh, ni-reborn siya sa 308 eh. Pero 7.64. Pero parehas naman ang bala niyan kalaki. Oo, Parehas ay ano ko naman nga yung yung laki. pressure eh. Oo. Di ba mas mahina to? Mas mahina ata yan. Kasi- 762 kaysa sa Yeah. 308. 2790 FPS. Check mo nga. Let's make sure, make sure. Respect. Just to be Make sure. sure. I don't wanna go to the hospital today. Yeah. Kaya ano sabi ko, okay, I'm gonna shoot it with Neil, so just in case. Dinala ko pa naman yung bulletproof vest ko. Sabi ko, okay. 62,000 PSI, 308. 0.62 by 51. Pressure. So this is 7.62 by 51. This is 308. Parehas. Also known as 308 Winchester operates at maximum Parehas na ng pressure? 62,000 PSI round per square inch. Ang 762 by 51 NATO cartridge operates at a higher pressure than 7.62 by 54 cartridge which has Hindi, a maximum- iba yun eh. Oh, yeah, 7.62 by 54 eh. Yeah, so Dapat siya nasa parang 308 lang talaga siya. okay. So ano sa tingin mo? Which is safer to use? 308 o 7.62? So naka board This siya is- sa 308. Yeah, naka-bore siya sa Kasi 308. pares lang naman yung ano niya. Oh, pares lang. cartridge Kaya sabi ko, pressure. So Yeah, let's try the 7.62. use your left hand, sir. Oh, lalayo lang ako. Yeah. Okay. Let's see. Gusto mo dito muna sa malapit na berm. Lakas yan. Ah, paano to? Naka-load na. Ayun. Ayun, ando na. Okay. Oh, ang Hindi mo mag-lock ah. Ito yung safety niya. Ayaw din niya mag-eject. Ay, hindi niya mag-eject. Shit. Ano yung pinasok mo sa 308? 7.62 by 51. 7.62. Kasi siguro kaya hindi niya ma-eject kasi hindi siya umaabot eh. Baka nga. Pagka Hindi siya umaabot. hindi siya umaabot eh. Kaya hindi niya mahawakan eh. Shucks. Ito problema dito. Ano Neil? Any ideas? Teka, ayaw Two niya is dumiretso. better than one. Mas mahina yung 7.62 na konti, di ba? Oo, mas mahina ng konti yan. So yun yung pinasok mo sa Inaano ko lang, bakit ayaw niya mag-lock? May-eject natin yan ngayon. Na round. Wala, at least wala siyang slam pipe. Oh. Ayaw mag-lock eh. Konti lang. Siguro mga 2 millimeters. Ha! Pero at least ito, maganda nga natin i-testing eh. Oh. Ayaw oh. Eject muna natin yan, sir. Kaya ba yan? You have a knife? Saan yung ano?
Try it. Yeah. Huh. Pero without the ammo, naglalak siya. Kaya nagulat ako. Ha, bakit? Without the ammo, naglalak. With the ammo, Kaya nitong abutin. I'll try. Yun. Makalas. Yeah. Yun. Woo. Oh, thank goodness. Okay. Oh, naglalak siya. Baka itong hindi Yung bat niya. baka hindi dito kaya pumasok. Oo. Baka hindi siya Bakit parehas? Ito ano, 308 to. Let's see. 308. Hindi din. Ayaw din. Ayaw din. Tama kaya tong bolt na nabili mo sa gun? Yun ang tanong. Baka hindi. Abort. Abort muna. Oo. So baka activate natin yung So, ano? For further investigation. siguro din dito, mariremove mo tong bolt sir, ano? Matatanggal to eh. Oo. Tingnan natin kung ito talaga sakto siyang mahahawakan itong bala. Hindi eh. Wait a Kasi dapat mahahawakan niya, Ay, diba? oo, tama. I think that's the thing. Kasi yung barrel, nireborn nila for 308. So ito, malamang nasa original ano pa rin ito. Kasya naman pala oh. Pero bakit ayaw? Ayaw pumasok. Kasya pa siya oh. Nga pagka tinutulak ko. Kasi dapat mag-rotate siya, di ba? Oo. Dapat magro-rotate. Dali nga. Sandali. Ano ba yan? Yun ang kulang sa kanya eh. Oh. Hanggang dito lang siya. Won't go. Oh, okay. Okay. Hindi. Abort muna, abort. Pag-aaralan ko muna. At least, Delikado. yeah. I learned something. At least, nagpa-fire siya. At least na-try natin. Okay. Okay. So we got one in. Okay. So we gotta shoot it. Dato ako. Ayan. Hindi, ako. Left hand. Because I'm right-handed. Okay. It's a berm. Firing. Sa tingin mo? Natakot ako. Ako din eh. I think kung bored naman siya dun sa sa bala, okay lang siguro. Ay, wala namang ano eh. Sige, dito ako. So, okay, sa berm. Firing, 1, 2, 3. Woo! Pwede. 100-year-old gun. Meron na siguro tira mo. Yung sa feeding niya siguro. Ha? I think kailangan lang tong Baka i-file ko ng konti. File ng konti. Tama. At least ito, safe na to
I-install ko na yan ganyan. Yeah. Dead, this is a dead gun. Nice! At least, Nice! Yeah! Naiputok ko! At saka ano, gumagana pa siya after all these years. Wow! I'm happy. At saka matibay siya. I was expecting siya to explode. Pero wala. It handled it, no? Like a champ. yep. Yung round na 308, hinandle niya. Walang problema eh. Maski to, hindi gumalaw, walang gumalaw sa bolt eh. Nothing moved here. Talagang doon lang yung lahat yung ano eh, yung power lumabas lang eh. Galing. Wala, military rifle eh. So talagang design for ano, longevity. Longevity, durability. Oh, 100 years old, no? 1920s yata ito, Chilean Mauser ko. Basa mo ba? Yan yung Chilean crest eh. Oh. Wala akong nababasa pero nakita Walang- ko pa yung logo. Hawakan mo nga, hawakan mo lang. Tingnan ko lang yung zoom ko. Ayan yung logo ng ano. I-research ko lang. Pero at least ano, nawala na yung fear ko. Safe pa rin naman siya. So may problema lang siya sa yung extraction tsaka yung ano. Siguro nga yung bolt niya kailangan ko mag-file ng konti. Pag nag-grab niya, ayun ang bitiwan eh. Dapat pag atras nito, mag-eject na yan eh. Nice. Okay na ako, masaya na ako dyan. Ayoko na i-try. So, kailangan lang ito yan. Yeah, Ay. hindi, ano na ulit. Ayun na. Yun. Tanggalin ulit natin yung plies mo. Yun. Manual eject. Oo. Pero wala, yung pag-grab lang talaga eh, no? Sapa. One more time. Kailangan mo idiin ang konti. Oo nga eh. Kasi yung spring niya, yung nalapit mo. Oo. Dapat gamitin yung magnet. Dapat lakasan mo. Ayun, eject na siya. Dali. Push. Malakas. Wala ako yun ah. Yun. Okay. So parang ano, lumuluwag na. I think it's getting there, right? Yep. Okay, confident na ako. Take 2. I'm gonna shoot the berm. Ayoko sirain yung ano nila eh. Okay, take 2 with Chilean Mauser. Fighting. 1, 2, 3. Woo! Woo! 100 years old. Yun lang. So siguro, I think I need to do some filing. Mhm. Or kailangan mo siya i-break in. Sa bahay na. At least safe naman yan na nakaganyan. It's a spent cartridge. Okay pa ba yung extractor niyan? Yon ang ano, imbestigahan ko pag nasa bahay ako. Yun imbestigahan ko. Kasi sabi ko nga, mismatch eh. Kasi parang di nag-release yung extractor niyan. Okay. Sige, imbestigahan ko pagdating sa bahay pero whew! Ayos. At Ayos! At least pumuputok. Hello guys, so range report tayo 2 weeks ago, around 2 weeks ago, nag-shooting kami ni Neil, kaibigan natin dito, no? So finally, naiputok ko na rin yung aking 1895 Chilean Mauser. So more than 100 years old. Okay, so eto na po siya. Bibilan ko na rin ng sling. Tapos inayos ko na yung ano niya, yung sight. Yan. Anyway, so bigyan ko kayo ng update kung ano nangyari. Naiputok ko naman siya. By the way, safety check, ano to basyo na lang to. Yan, empty casing yan. Hindi ko siya tinatanggal kasi hindi rin siya matanggal eh. Doon hindi nakakalam, ano to, Chilean Mauser. Ang caliber nito, original caliber is 7.92 by 57. So kanina may nagtanong kanina, naka-live ako. Sir, ano ba yan? Yan ba yung 7mm? Hindi, yung 7mm modern cartridge na to eh. Lumang cartridge to. Bali, eto 8mm Mauser. Bali, 7.92 by 57 or minsan shortcut nila 7 by 57. Pero almost 8 na nga eh. Okay, so ayan, makita nyo ayan, yan yung naiputok kong case. Ayaw mag-extract. Okay, tapos na-stuck na siya dyan.
So, pero natuwa pa rin ako kasi ibig sabihin, pumuputok yung barel. Sa takot ko nga talaga, pinutok ko to. Nakaganon ako eh. Kasi baka sumabog sa mukha ko. Imagine mo, 100-year-old na barel to. 100-year-old. And after reviewing the footage, solid gun pa rin siya. Walang nasira, walang nabaklas na part. Kayang-kaya niya iputok yung 308. So, kinonvert to, hindi ko alam kung sino, ewan ko, center fire system yata nag-convert. Kinonvert nila sa 308 kasi, mahirap maghanap ng 8mm eh. So, ang sukat pala nito, ito yung 308, no? Yung 7.92 by 57, mas mahaba lang ng konti. Pero ito, nagulat ako, mas mataba siya ng konti naman, ang 308. Kaya pala ang hirap nitong isalpak, i-load. Kasi mas malapad ng konti ang 308 in terms of diameter ng rim or ng cartridge itself. Mas malapad siya ng 0.004 mm. 0.004. Imagine mo, 7.92. Ang 308, 7 may mental block ako eh. 7.62. Tama. 7.62 versus 7.92. Ang difference niyan in terms of size, 0.004 mm. So, yun nangyari, pinwersa ko talaga, nag-load siya, pumutok, walang problema. So, etong baril na to kasi, nung binili ko to, walang kasamang bolt. Doon ko na-realize, oo nga pala. So, yung barrel, yung chamber, ni-reborn nila sa 308, pero itong bolt ko, original bolt, naka-design siya sa 7.92 by 57. And, buti na lang, magkahawig lang sila. Ayan, ang tigas, talagang na-stuck siya dyan, no? Siguro, magbabawas lang ako ng konting material dito. So, this is not for the faint of hearts. No, do this at your own risk. Hindi ko sinasabing gayahin nyo ako, no, pag naka-encounter kayo ng similar problems. So, 0.004 mm lang naman. Konting-konti lang talaga yan. Para lang suabe yung pasok niya. No, ito yung 308. Kasi laki din to ng 7.62 by 51. So, ang limit daw ng caliber sa Pilipinas is 7.62. Ito, sa bagay, 7.92 tong tong 8mm Mauser. Yung Nagant, 7.62 by 54R. Na-mention ko lang, no? So, ito yung limit nyo. 7.62 by 51 na cartridge. So, I think, kahit nahirapan ako mag-load, nahirapan ako mag-extract, may natutunan ako. Yung nga sabi ko kay Neil, may natutunan ako na functioning siya. May problema lang sa bolt face ko. Hindi niya mag-grab masyado yung kasi malaki yung bala ng konting-konti, 0.004. Pero eto siya, guys. Solid. Ano pa pala? May nabasa akong comment, no? May similar YouTuber Amerikano. Natatakot siya iputok yung ganito niya, yung Mauser niya. Kasi nga daw, ganyan, luma na, ganyan, 100 years old. Pero keep in mind, quick Google search, iba daw kasi yung metallurgy nung unang panahon, yung paggawa nila ng bakal na ginagamit sa baril. Mas matitibay yung hardening na ginagawa nila. Compared sa mga modern firearms ngayon, no? True, naniwala ako. Iba talaga, makita nyo, kung nakita kayo ng mga lumang baril, mukhang mas matibay talaga yung pagkakagawa ng bakal. No? Mas matibay. Kaya kahit 100 years na to. I mean, yung Glock ba after 100 years sa tingin nyo puputok pa o gagana pa? I don't know. Sensitive ang polymer sa heat eh. Ito, wood and steel. So ito siya, guys, yung aking 8mm Mauser na kinonvert to 308. Pumutok siya, pero hindi mag-extract at hindi rin mag-load na maayos, pero okay lang yun. At least, ibig sabihin, shootable pa tong barrel na to. Yan lang, binigay ko kayong update. Ayaw talaga eh.
Yun, eto. Pumapasok na to kasi na-capture niya na eh. Pero once hindi niya ma-capture, hindi tayo pwede mag-ano ng live round. Yun una kong kinakatakot eh. Pagka naglagay ka dyan, tapos pinuwersa mo, baka slam fire, pumutok kahit di mo kinakalabit yun. Pero hindi naman, hindi nangyari doon sa gun range. So, that's it guys. Binigyan ko lang ng update. 1895, tama ba? 1895 Chilean Mauser. Ito yung Chilean Crest. Okay guys, naayos ko na. Gumamit akong Dremel o rotary tool. Nagbawas ako ng material. Konti-konti lang. Konti-konti, tapos sukat-sukat. Ibig sabihin testing. Ito, case. Para mas safe, nasa bahay tayo. Hindi tayo pwede. Pero tinry ko dito ng live round. Suabe na. Nice. Dumi pa ang kamay ko.